Amen. Sige po, we can all be seated down. Amen. Praise God po. Pasensya na po kayo sa aking boses. Mula kahapon po ay masama po ang aking pakiramdam. Pero God is so good. Maraming beses na po akong sasabihan ng Pastor Bus mag-preach. Lagi pong napopostpone dahil po sa busy sa work at sobrang layo ng workplace ko ngayon sa BGC. Lagi po akong natatraffic. Pero ngayon po, alam kong this is the perfect time dahil holiday at nakapagpahinga po ako. And thank you Lord kasi for this opportunity na makapag-share po ulit sa inyong harapan. Amen. At sa ating mga pastors for the privilege na makapag-share po sa gabing ito. But before that, tayo po lahat ay manalangin sa Panginoon. Lord, we thank you. We honor you tonight. Salamat po sa oras na ito. God, we thank you. We humble our hearts to you. Panginoon, the reason why we are here, dahil unang-una po, dahil sa inyo. God, it's not because of anything. God, the reason why we are here, it's because of you. At Panginoon, sa gabing ito, God, we pray na mangusap ka sa amin. Samahan mo kami, Panginoon. Thank you for your word, Panginoon, na ibibigay mo sa oras na ito. Lord, ilagay mo sa aming puso at mangusap ka, Panginoon. Tonight, Lord, may we encounter your presence. Lord, samahan mo kami. Gamitin mo lang yung lingkod, Panginoon, para magdala ng iyong salita. Salamat po, in Jesus' name. Amen. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Praise God. Kamusta po ang bawat isa sa atin? Amen. Let us continue to remind sa mga iba po nating mga kasama. Ngayon po, it's holiday, so dapat mas marami po tayo ngayon. But let us continue to remind yung iba natin pong mga kapatid sa Panginoon na the importance ng pag-attend ng ating midweek service, especially yung mga workers po ng ating church and leaders. Amen? At ngayon po, I want to share, mabilis lamang po ito, is stand firm in your decision to serve the Lord. Amen. Marami po sa atin dito ang naglilingkod na sa Diyos. Alam niyo po, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi lang po sa loob ng church. Hindi lang po sa apat na sulok ng church. Katulad ng mga nag-testimony sa atin kanina, di ba? Ang daming pamamaraan where we can serve the Lord. We can be supporter ng ating church, di ba? Nag-testimony ang ating Ate Krista, one of the supporter ng ating church, ang ating mama tata, nag-evangelize, amen, maging sa labas, ang ating brother Tesoy, kung paano po nag-evangelize sa labas. So, iba-iba po tayo on how we serve the Lord. Pero sa ating paglilingkod sa Panginoon, kailangan maging stand firm, maging matibay na pundasyon yung paglilingkod natin sa Diyos. Yung umpisa na nagdesisyon tayo na susunod ako sa Diyos. Amen. Sino po nagsabi nun na naalala nyo yung araw na kung kailan na-encounter nyo ang Diyos at sinabi nyo, Lord, mula ngayon, maglilingkod na ako sa inyo. Naalala nyo po ba yung araw na yon? Amen. At ito po, the Bible says in 1 Corinthians chapter 15, verse 58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen. Sabihin mo nga, ang paglilingkod mo sa Diyos ay kailanman hindi nasayang. Amen. Sabi nga, therefore, brothers and sisters, amen, pinapaalala sa atin na walang anuman yung makakapag-alis sa'yo, makakapag-move sa'yo sa ginagawa natin ngayon sa paglilingkod natin sa Diyos. But before we continue, amen, gusto ko po mag-share ng story sa inyo. Yan, sa next slide. In 2008, ayan, kanina kasi, sabi ko, kanina po kasi talaga, sobrang masama yung pakiramdam ko. Yung naiiyak na ako sa sip, tumutulo yung yung, yung luha ko dahil sa cold, sa sipon. And then sabi ko, nung tinawagan ako ng Pastor Bo, sabi ko, at saka ni JM, ng aking pong asawa, sabi ko, magpapahinga po muna ako. Nagising ako mga 5 p.m. na. And then, sabi ko, and I'm praying, Lord, ano po bang share ko ngayon? Kasi,
yung time, very limited na yung time. But salamat sa Diyos kasi talagang nangungusap ang Panginoon. But and I know as well na ito ang salita ng Diyos sa gabing ito para sa ating lahat. So itong storya na to, dun sa ibang bansa, amen, sa Texas, meron dong isang lugar na nagkaroon ng matinding hurricane, ng matinding storm dun sa lugar na yon. And merong isang bahay na nagstay doon, na hindi lang man nagalusan, or hindi lang man natumba, hindi lang man nawasak. Di ba may mga instances na, di ba may mga testimony before na yung sunog sa lugar na yon, pero yung bahay nila hindi nasunog, kundi nalagpasan yung sunog, 'di ba? So may mga testimony tayo, mga narinig about sa ganito. 'Di ba minsan mapapatanong ka, anong meron doon? Bakit hindi lang walang anumang nangyari doon? 'Di ba minsan, 'di ba mapapatanong tayo, and yung lugar na 'yon na kung yun, 'di ba, kapag nakita mo yung lugar na 'yan, hindi mo na mare-recognize yung mga bahay sa sobrang wala na, wasak na, lahat ng kagamitan wasak, wala na yung anumang ari-arian, wala na. Pero yung bahay na 'yan, kitang-kita mo na siya na lang talaga yung natira diyan. Amen. So, one house remains standing. Anong meron doon? Amen? Ano bang meron? Bakit nag-survive yung bahay na yun sa storm na yun? At paano nangyari yun, di ba? So, katulad sa buhay natin bilang mga mananampalataya, kailangan mabuild natin yung matinding, matibay na pundasyon natin sa paglilingkod sa Diyos. Bakit? Alam nyo ba, nung time na tayo ay nag-commit sa Panginoon na, Lord, mula ngayon, maglilingkod na ako sa iyo. Mula ngayon, magiging part ako ng aming worship team. Lord, mula ngayon, magiging part ako ng aming usher. Ano mang ministry na meron sa ating church. Pero paano pag dumating yung matinding storm? Andyan pa ba tayo? Amen? Paano pag may dumating na problema, pagsubok, or anumang mga bagay na hindi natin inaasahan? Di ba may mga ganong instances na hindi mo inaasahan na dumarating na talagang magsishake sa'yo eh. Lord, maglilingkod pa ba ako or aalis na ako, hindi na ako magpapakita? Hindi na kaya. Pero hindi eh. Kailangan malagay natin sa puso natin na whatever storm, anumang pagdadaanan ng buhay natin, kailangan manatili tayo. Sabihin mo nga manatili. Which is, real talk, di ba? Marami tayong mga nakasabayan na wala na ngayon. Marami tayong mga kasama noon, pero hindi na natin sila kasama ngayon. Di ba? So, paano tayo magiging tapat sa paglilingkod natin at mananatili tayo? Kasi ang hirap nga naman. Ang daming mga nangyayari, ang daming pwedeng mangyari. 'Di ba? Maraming pwedeng nababago ang paligid, nababago ang mga bagay na nababago yung mga taong kasama natin, anumang sitwasyon natin sa buhay. Pero mananatili pa rin ba tayong tapat? Amen? So tonight, ma-remind tayo na Lord, despite of everything, kahit anong storm na dumating sa buhay ko, tanungin natin yung sarili natin, Lord, magiging tapat pa ba ako sa'yo? Di ba katulad ng patotoo ng ating nanay, tata, sila yung mga natin, mga unang-una pa eh. Di ba? Pero kita mo naman ngayon, nananatili at nandito pa din. Amen. Sino ba ang mananatili? Sino ba ang magiging tapat? Kasi maraming tinawag pero ilan lang, 'di ba? Sabi nga, pero ilan lang ang nananatili eh. Maraming tinawag, lahat pwedeng tawagin, pwedeng maglingkod sa Diyos. Pero andito tayo ngayon. Amen. Ikaw at ako pinili ng Diyos para maglingkod ngayon at sa panahon ngayon. Amen ba? Sige nga po, malakas na palakpak para sa Panginoon. Amen. Sabihin nga po natin, faithful. Amen. Bilang mga Kristiyano, ngayon, di ba, sabi mo nga, huwag kang
huwag kang hihinto. Do not quit. Amen? Kundi manatili ka sa bagay na meron ka ngayon. Amen? Na paglilingkod mo, every Sunday, excited ka na pumunta ng church, magpaganda, bumili ng bagong damit. Amen? Na excited ka na umattend ng mga practices. Kasi yung heart mo na hindi nababago yung pagmamahal mo sa Diyos. Na anumang dumating, merong mga bagay man na anumang sitwasyon na nangyari sa buhay natin. Pero, di ba, pag nakita ka, grabe, nakaka-bless naman si brother, si sister. Di ba? Dahil nananatili siya sa Diyos. Sa kabila ng mga pagsubok, problema, pero nandyan siya at nananatili siya sa Diyos. Amen ba? Amen. Ito po, 3 points na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Number 1 is, build a faith that lasts. Matthew 7, verse 24 to 25. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built in his house on the rock. The rain came down and streams rose and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall, but because it had its foundation on the rock. Amen. Sa verse na to, makikita, ito katulad nung nangyari kanina, di ba? Nung nakita yung nagkaroon ng matinding storm at merong isang bahay doon na natira. So sabi sa Bible, yung bahay or yung pundasyon na dapat meron ka, dapat it build on the solid rock. Sino ba ang solid rock? Kundi si Jesus. Amen? Hindi ka pwedeng tumingin sa katabi mo, ito yung solid rock ko, kaya nandito ako sa church. Kanan, kaliwa, harap, likod. Kasi pag nagkamali yan, mawawala ka na din eh. 'Di ba? So kailangan tumingin tayo sa Diyos. Amen, para maging matibay yung pundasyon natin. Our spiritual foundation must be strong. Kailangan palakasin natin yung spiritual nating buhay. Paano ba? 'Di ba? Yung mga basic na ginagawa natin sa Diyos, ito nga yung basic, pero yun pa yung mahirap. Tama ba? Yung pananalangin natin sa Diyos, yung panalangin na parang, thank you Lord, hindi yung parang thank you Lord lang, kundi yung merong quality time na binibigay tayo sa Diyos. Amen. Yung pagising natin sa umaga, amen, na Lord, itong time na to, gusto ko pong i-devote sa inyo para mag-pray, para makinig ng mga worship songs, magbasa ng Bible. Kasi it will help you. Kasi katulad natin, 'di ba? Pag hindi tayo kumain ng buong araw, manghihina yung katawan natin. Paano pa kaya yung spiritual natin, hindi natin pinakain buong araw, edi mahina din ang ating spiritual. 'Di ba pag sa buong araw, nire-remind tayo to pray para lumakas ka. Magbasa ka ng Bible para lumakas ka. 'Di ba? So ganun din, kailangan i-feed natin yung spiritual natin para lumakas tayo. Amen. Kung gusto mo maging malakas sa buong araw, kailangan i-feed mo yung spiritual mong buhay. Hindi lang physical. Sabi mo nga, hindi lang physical. Kasi umaga pa lang isipin mo, ano kayang pagkain? Ano kayang ulam? Ayan ang problema ko na yan eh. Kasi asawa na eh, di ba? Ano kayang pagkain? Ano kayang kakainin? Pero unahin natin ang Diyos. Sabihin mo nga, unahin natin ang Diyos. Next is equipping ourselves with God's Word and deciding to remain faithful even when others drift away. So, sa buhay natin, hindi lang pwede tayong Kristiyano. Amen? Kundi kailangan, ini-equip natin yung sarili natin para tumibay tayo. Kasi hindi lang pwede na Kristiyano tayo, kundi kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos. Kailangan natin magpaturo sa ating mga pastors, sa ating mga leaders, para ma-equip tayo. Hindi kasi pwede yung excuse natin na ito lang kasi yung alam ko eh.
Hindi pwede. Kailangan nag-aaral tayo. Kailangan nagbabasa pa din tayo ng mga books about Christians or anything that will help you para ma-equip ka sa bagay na ginagawa mo para sa Diyos. 'Di ba? Hindi lang pwede na pag sinabi kong marunong akong maggitara is marunong akong maggitara. Kundi kailangan pag-aralan ko yung paggigitara, yung mga line-up, yung mga songs para gumaling ako. Ganon din sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen? Sa pagsasayaw, hindi pwedeng dancer ka lang. Kundi kailangan, aralin mo yung mga piyesa, aralin mo yung sayaw para gumaling kang sumayaw. Ganon din sa paglilingkod natin, hindi pwede na sasabihin natin, Kristiyano lang tayo, kung hindi tayo nag-i-equip, kung hindi tayo nagde-desire na lalo pang matuto, amen, pagdating sa mga spiritual na bagay. Kasi yan yung magiging pundasyon mo. Sa oras na nanghihina ka, sa oras na may sakit ka, anong babalikan mo? Salita ng Diyos. Paano ka magbabanggit ng Word of God kung hindi mo alam na sa oras na walang-wala ka, anong babanggitin mong verse sa Bible? 'Di ba? Sa oras na may sakit ka, anong verse sa Bible ang babanggitin mo? Amen? So, kailangan ma-equip. Sabihin nga natin, kailangan ma-equip. Amen? Next is, it's not about comparing our journey to others, but about being accountable for the house, kung ano man ang pinagkatiwala ng Diyos sa atin, sa pagkatawag ng Diyos sa buhay natin, sa mga bagay na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Amen ba? Nandiyan pa po ba tayong lahat? Amen? So, hindi pwede na i-compare natin yung mga journey natin sa paglilingkod natin sa Diyos. We can compare para maging inspirasyon sila. Amen? Kasi iba-iba tayo ng accountable. Iba-iba tayo ng mga bagay na pinagkatiwalaan ng Diyos. Amen? Kaya sa bagay, halimbawa, pinagkatiwalaan tayo sa dinegosyo, galingan natin. Pinagkatiwalaan tayo mag-alaga ng mga anak natin, galingan natin doon. Pinagkatiwalaan tayo na mag-lead ng isang departamento, galingan natin doon. So, iba-iba tayo ng ginagawa. Amen? Kaya dapat, suportahan ng bawat isa. Sabihin nga natin, suportahan ang bawat isa. Amen. Build a faith that lasts. Amen. Second is, choose faithfulness in every season. Sabihin nga po nating lahat, choose faithfulness in every season. Amen. Alam niyo po, iba-iba tayo ng sitwasyon. Marami tayong mga bagay na pinagdadaanan sa buhay. Pero kailangan manatili kang tapat. Minsan mahirap manatiling tapat Lord, gagawin ko pa ba to kahit hindi na okay? Gagawin ko pa ba kahit hindi ko nakikita na may magandang nadudulo or maganda or may progress yung ginagawa ko? 'Di ba? Kahit Lord, pagod na ako pero gagawin ko pa ba to para sa iyo? 'Di ba? So, kailangan manatili tayong tapat. Yung commitment na meron tayo, kasi sino dito mga nag-commit sa Diyos? Iba-iba tayo ng commitment na ginagawa sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kailangan, halimbawa, sa ministry na meron tayo, sa position na meron tayo sa church, or maging sa marriage, or sa family, sa parents, 'di ba? Iba-iba tayo ng commitment. Pero maging faithful tayo in every season. Sa panahon ng meron, when it comes in our giving, tithes and offering, sa panahon na meron, sa panahon na wala, sa panahon na merong pagpapala, sa panahon naman na parang wala. Amen? Kailangan manatili tayong tapat in every season. Lord, ito na lang yung meron ako, pero God, ibibigay ko pa din sa'yo. Amen? Yung bagay na meron ka, yun yung bagay na tignan mo na anong bagay ang makakapagpalugod para sa Diyos. Amen? Faithfulness means staying. Amen? Yung nananatili tayo sa kabila ng anumang sitwasyon, anumang mga nakikita natin or nahihirapan tayo,
Nandyan ka pa din, nagpapakita ka. Amen. Kala mo walang problema, pero kapag makapagsuot ng magandang damit, amen, magandang maganda, 'di ba? Nagpapakita. Andyan pa din at nananatili, amen, na nagmamahal sa Diyos. Sabi mo nga mananatili, hanggang wakas. You know, God is not looking for perfect people, but for those who will stay, remain, and not quit when the pressure comes. Amen? Sa paglilingkod natin sa Diyos, kasi kung naghahanap ang Diyos ng perfect, wala tayo lahat dito. God is not looking for perfect, but He is looking to the heart. Ano ba yung desire natin ngayon sa paglilingkod natin sa Diyos? At also, God is looking for people, and even our church are looking for people who will stay, who will remain, and who will be faithful. Amen? Kapag pinagkatiwalaan tayo na ilid ang isang bagay, amen, kahit wala nang uma-attend dyan, kahit dalawa na lang ang uma-attend dyan, nananatili ka pa din at nananatili kang tapat para sa Diyos. Amen ba? Sabihin nga po natin, choose faithfulness in every season. Amen. Ang dami nang dumating, ang daming nagbago, ang daming nangyari. Amen. Anumang sitwasyon na pinagdaanan natin. Pero salamat sa Diyos. Amen. Dahil nandito pa din ikaw. Nandito pa rin ako. Amen. At nakikita pa rin natin ang bawat isa tuwing linggo, tuwing midweek service. Amen. Malakas, nakangiti. Diba? Kahit may mga problema at nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, salamat kapatid. At nagpapatuloy ka. Amen. Maraming mga nawala, pero marami rin namang dinala ang Diyos na mga bago. Amen. At andito nananatiling tapat ang maraming nananatiling tapat. Amen. Sa atin, sa paglilingkod natin sa Diyos. Number 3, last point. Choose Number 3. Stay faithful in serving the Lord. The Bible says in book of Romans, chapter 12, verse 11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Amen. Ibig sabihin, kasi iba-iba tayo ng sitwasyon. Amen. Iba-iba rin naman tayo ng tagal sa church. Marami dito, 2 taon, 3 taon, 5 taon, 10 taon sa church. Amen. Pero it's not about kung gaano tayo katagal sa church. Pero yung puso mo na nag-aalab pa din sa pag-ibig mo sa Diyos. Amen. Na hindi pa rin nawawala yung apoy mo, amen, sa paglilingkod mo sa Diyos. Yung pagmamahal mo para sa Panginoon. Amen. Marami, minsan nangihina tayo, which is normal. 'Di ba? Na nangihina tayo, minsan nahihirapan tayo, pero hindi nawawala yung apoy sa paglilingkod natin sa Diyos. Kung minsan nagkukulang, pero Lord, wag mawala yung apoy na ibinigay mo sa akin na makapaglingkod sa iyo. Amen. Ayoko, Lord, na mawala yung apoy na ibinigay mo sa akin. Na hindi na ako Lord, hindi ko makita yung sarili ko na hindi na ako makapaglingkod sa iyo. Na hindi ko makita yung sarili ko na hindi na ako lumalapit sa iyo. Amen. Minsan naisip natin na, Lord, kaya ko na to eh. Malakas na ako eh, may posisyon na ako, or ano bang meron ka ngayon. 'Di ba? Sa totoo lang, wala naman tayong mapagmamalaki sa Diyos kasi lahat naman ay galing sa Kanya. Amen? Kaya, wag natin alisin yung pagiging dependent natin sa Diyos. Wag natin alisin yung laging paghahangad natin na, Lord, gusto ko pang maranasan ka. Kasi tayo po bilang naglilingkod sa Diyos, kahit gaano na tayo katagal sa Panginoon, hindi pa rin natatapos yung pagkilala natin sa Diyos. Hindi pa rin natatapos yung maranasan natin ng Diyos. Hindi lang po yung, Lord, okay na ako, naranasan na kita. Hindi lang po yung natatapos doon, Lord, okay na ako, kilala na kita. Kundi lalo mo pang kilalanin ng Diyos, lalo mo pang
i-desire na maranasan ang Panginoon. Sabi dito, ask yourself, when was the day I decided to follow Jesus? Amen. Will I still be standing when the storm passes? Amen. So sa paglilingkod natin sa Panginoon, kailan, di ba, alaalala mo yung time na sobrang na-experience mo si Lord, na sa sobrang pag-ibig mo sa Kanya, sa sobrang in love ka kay Lord, doon ka nag-decide na, Lord, mula ngayon, maglilingkod na ako sa'yo. Lord, mula ngayon, ito na yung buhay ko, gamitin mo ko para maglingkod sa'yo. And God, at ngayon, sabihin natin ulit sa Diyos, Lord, ito ako ulit, nandito ako. Amen? Katulad nga po, tuwing naalala natin yung sinasabi ng ating Daddy Bishop before, sabi niya, Lord, andito na ako huwag ka na maghanap ng iba. Ako na to, gamitin mo na ako para makapaglingkod ako sa'yo. Habang malakas pa ako, habang kaya ko pa, 'di ba? Kaya ko pang sumayaw, kaya ko pang tumugtog, kaya ko pang magbigay sa'yo. 'Di ba? Lord, ito na ako, gamitin mo ko. At maging ganun yung puso natin ulit sa gabing ito. Amen? Na yung mga bagay na naranasan natin, yung mga bagay na ginagawa natin kay Lord, hindi natin yun mapagmamalaki sa Diyos. Amen? Yung ginagawa natin para sa Diyos, kulang pa nga maging yung buhay natin na ginagawa natin na para sa Diyos. Na wala tayong may pagmamalaki kasi in just one day, kayang kunin ng Diyos lahat, yung lakas mo. Alam niyo po, ako na mula bata pa po nasa church ako at hanggang ngayon, 'di ba? Nakita ko na ng marami. 'Di ba? Na maraming mga tao na nung wala sila, grabe sila maglingkod sa Diyos, pero nung pinagpala naman sila, hindi mo na makita. Marami din naman ng mga tao na malakas ngayon, masigla, pero hindi mo alam na hanggang doon na lang pala yung buhay nila. Na hindi mo alam na nagkasakit, nagkaroon ng masakit, malubhang karamdaman. Na-realize ko sa buhay ko, na ganun palang buhay, no? Na hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. Kailangan mo magtiwala sa Diyos na parang, Lord, habang kaya ko pa, bigyan mo pa ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa'yo. Kasi ako po personally, dumating sa time sa buhay ko na, Lord, okay ako ginagawa ko to, marami akong ginagawang paglilingkod sa'yo. Pero hindi pa pala yun. Na pwede pa rin palang may kunin sa akin si Lord para lalo pa ako makapaglingkod sa Diyos. Para maalala ko na walang meron sa akin, kundi lahat galing sa Diyos. Kasi the Lord gives and He takes away. Kaya nga ito, sabi ko, Lord, ano bang share ko sa gabing ito? Just remain faithful. Manatili kang tapat, whatever circumstances. Anumang difficulty, anumang sitwasyon, manatili tayong tapat sa Diyos. Sabihin mo nga, manatili tayong tapat sa Diyos. Amen. Stand firm. Dahil marami tayong pagdadaanan sa buhay. I'll tell you that. Marami. Maraming mga bagay na hindi na natin nakalain na mangyayari, 'di ba? Ako sinubok po ako ng Panginoon nung time na na-stroke po ang aking nanay. Nung time na na-miscarriage po ako. Pero stand firm. Stand firm sa Panginoon. Kasi God is so good. Mabuti pa rin ang Diyos. Sabihin nga natin, mabuti pa rin ang Diyos. Amen. At yung decision mo, na sinabi mo noon, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Amen. Nandiyan na po ang ating Pastor Bus. Good evening po. Amen. Yung decision natin, na makapaglingkod, na decision natin before, na sinabi natin sa Diyos, na maglilingkod ako sa iyo, we pray na ngayong gabi, yun pa rin yung desire ng heart natin, na Lord, ito ako, maglilingkod pa rin ako sa iyo. How many of you will say that? Amen. Sino magsasabi nun? Sige po, palakpakan natin ng Diyos. Amen. Sabihin natin sa katabi natin, stand firm. Whatever situation, whatever circumstances,
maraming nagbago. Amen. Pero manatili kang tapat sa Diyos. Amen. Don't give up. Whatever your situation, marahil sinusubok ka ngayon, pero don't give up. Amen. Wala yun sa ano natin. Wala yun sa atin, yung pagiging, yung pagsuko. Amen. Kundi nasa atin ng Diyos. Amen. Nasa atin ng Espiritu ng Diyos. Nakakayanin natin. Amen. That you can do all things through Christ who strengthens you. Amen. Ako po'y tapos na. Amen. Yun lamang po is the 3 points is, again, is build the faith that lasts. The second is choose faithfulness in every situation. And the third is stay faithful in serving the Lord. Amen. Malakas na palakpak po para sa Panginoon. Sige po, malakas.